Guys, ito nga pala yung part 2 nung isang video natin na tungkol dun sa traffic or kung paano kung may traffic sa taas, guys. So, pag sinabi nga pong traffic, guys, maraming nagliliparang eroplano at helicopter dito sa ating Manila International Airport. So, ito, second flight na namin. Same din ang pinagawa sa atin dito ng control tower na pinaikot tayo over Soler and Okada area kung saan makikita nyo sa ating baba, guys. So, ayan, enjoy watching guys at least sa hindi pa nakakakita kung saan yung lugar na yan, ito po, malapit lang po ito sa airport at ito po yung helicopter route na dinadaanan talaga ng mga helicopter na mga tumay-take off at lumalanding. So, sa pagka nandito na po tayo sa aerodrome guys, kailangan ng continuous monitoring natin sa radio at lalong-lalo na sa visual kasi minsan pagka medyo malabo-labo yung tawag ng radio at pumangit ang ating radio communications, kailangan tayo masusing nagmamasid sa ating kapaligiran at tayo po ay nasa controlled airspace. Kaya naman guys, sinasabi ko sa inyo na talaga napaka-imposible po talaga magkabanggaan ng ating mga helicopter o aeroplano kung tayo lang po ay sumusunod sa kanilang instruction kasi sila nakakaalam kung nasa ng direksyon ng mga traffic na yan na sinasabi, yung helicopter o aeroplano na nasa controlled airspace guys. So napakalabo po talaga magkaroon ng disgrasya kung talagang tayo ay sumusunod sa kanilang mga instruction kasi sila nagmo-monitor niyan at the same time tayo po ay nakamonitor din sa kanila guys. Kaya naman ito, pinakita ko ulit sa inyo pasensya na guys, medyo yung ating videographer baka nahilo na sa dalawang ikot na natin dyan dahil sa tayo nga ay pinapag-maintain dyan at altitude 500 guys, kailangan sundin natin yon para nang sa ganon ay nandun tayo sa safe factor guys, hindi tayo lumalabag sa batas ng ating civil aviation dito sa Pilipinas guys. So ayan, nasa Soler tayo, pasensya na kayo, medyo natagilid dyan at nasabi ko nga na baguhan yung ating naging videographer. So at maganda naman at dahil ang purpose lang naman po ito ay may paliwanag doon yung katanungan na kung paano, bakit paano makokontrol yung mga helicopter at aeroplano kung nandito na tayo sa airport area or controlled airspace. So ayan nga po, naipaliwanag ko din sa first video natin at ito, continuation, medyo nabitin lang po doon sa una natin. So sabi ko nga doon sa kailangan din ng sundin yung sinasabi ng control tower kung anong runway ang ginagamit at pakinggan kung ano ang sinasabi ng control tower, kung saan ang direksyon ng hangin, saan nagmumulang hangin, ano ang bilis nito, wind velocity. Yan po, yun po ang dapat na malaman ng isang piloto na sa ganon makadiskarte siya kung saan siya mag-approach o saan siya magmumula sa paglanding sa kanyang target area. So sa target area nga po natin dyan sa domestic na yan, doon sa heli route tayo, yung ruta ng helicopter lamang po tayo authorized dumaan at a certain altitude bago tayo to make up o lumanding guys. So ayan guys, medyo on my approach na ako for landing na ako, meron nga dyan na nag-start na helicopter, kaya yan po ay namomonitor din natin while tayo ay nasa taas. Kaya guys, ayan, sana po nawanan nyo yung mga nagtanong sa akin. So ito po yung kasagutan, nag part 2 po ako para nang sa ganun mas maganda. Thank you po.